Matapos bumalik, sinubukan kong magsanay, ngunit masasabing hindi ko maitaas ang vital energy sa katawan sa ninanais na antas, ngunit ngayon, matapos gamitin ang mixed element pill, totoo na nagkaroon ng maraming malalaking pagbabago ang aking katawan. Lumabas ang master ng hall para tanungin si Chung Mayang, kumusta ang pakiramdam mo? Matagumpay mo bang nasipsip ang medicinal power mula sa medicinal pill? Tuwang-tuwa siyang sumagot, oo, Elder, nasipsip na ang medicinal pill. Bagamat hindi ko pa ito lubusang nasipsip, napakasaya ko. Pagkatapos magsalita, bahagya niyang dinilaan ang kanyang mga labi at tumingin sa sect master, na nagpangatog sa kanya. Nagtaka siya, Master, bakit mo pa rin hawak ang kahoy na kahon na iyan? Nasa peak condition ka, maaari kang sumipsip ng ilang higit pang pills. Nagpupumiglas siyang sumigaw, itigil mo yan. Napakagahamon mo, hindi mo na kayang sumipsip ng medicinal power ng isang pill, kaya ano ang punto ng paghingi ng higit pa? Ang mga pills na ito ay para pa rin sa ating medical hall para sa pananaliksik sa hinaharap. Kung mayroon tayong sapat na medicinal herbs, maaari nating pinuhin ang mga ito ng higit pa. Gayun din, kapag kailangan mo ito ng madalian, mayroon kang magagamit na gamot na ito. Huwag mo ring pangarapin na hawakan ito. Biglang tumahimik ang atmosfera, sadyang nilakasan ni Chung Mayang ang kanyang boses at sinabi, okay, naiintindihan ko. Ang ibig mong sabihin ay pag-aralan at gamitin sa mga madali ang kaso. Biglang nagkaroon ng masamang premonition ang custodian. Paano naintindihan ng batang ito ang mga bagay ng napakabilis ngayon? Imposibleng nagpapanggap siya. Paano kung aksidente kung nakawin ang gamot mamaya? Bigla niyang ipinagdaop ang kanyang mga kamay at yumukod upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa sect master sa pagpapahintulot sa amin na gamitin ang mahalagang gamot na iyon. Ang paglalakbay na ito sa Yunnan ay lubhang mapanganib, ngunit sisikapin kong hindi bigan ang lahat. Kahit na kailangan kong mamatay, hindi ako susuko. Kaya't makakasigurado kayo na narito ako. Muling mabubuhay ang Hua sect sa hinaharap. Habang pinapakinggan siyang kumanta, nagkaroon ng goosebumps ang cell leader. Muling itinaas ni Chung Mayang ang ulo ni Bak Tian sa lupa upang magpakita ng isang trahedyang eksena. Nakakasigurado na ako, ngunit mayroon pa akong hindi sigurado. Ang mga senior uncles o kapatid na pupunta sa Yunnan, ang lupain ay hiwalay sa gitnang kapatagan. Walang masasabi ng maaga, kung ang mga senior brothers at uncles ay may anumang kapalaran, paano? Ako mabubuhay pagkatapos nito. Sa makatuwid, upang matiyak na ang lahat ay may sapat na lakas para sa paglalakbay na ito, umaasa ako na ang sect leader ay magpaparaya sa amin ng isa, hindi, 5 higit pang pills, isa para sa bawat tao upang palakasin ang kanilang lakas at pagkatapos ay pumunta. Sa gayon lamang ako makakasigurado sa lakas ng aking mga kapatid. Master, kumilos siya na may luha sa kanyang mga mata na parang totoo. Tumingin siya ng walang magawa, ano na naman ito? Gusto niyang magtanong muli. Tumingin si Chung Mayang sa kanya na may nagniningning na mga mata. Naiintindihan din ng sect master ang aming paghihirap. Hindi niya nais na mawala ang aming mga buhay sa paglalakbay na ito sa Yunnan. Kaya't buksan mo ang iyong puso at maging mabait sa amin. Ito ang aking hiling bago pumasok sa panganib dahil sa bulaklak ng bundok na iyon. Ganoon lamang, matagumpay siyang nakumbinsi. Tumingin si cell leader Chuanzang kay Wudong at nakakita ng 5 higit pang kahon ng mga medicinal pills na walang laman. Hindi ko napigil ang umiyak, oh my God! Ang mixed element medicine na gustong-gusto ng lahat. Hawak ni Chung Mayang ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga medicinal herbs sa kanyang kamay at mahinang sinabi, maraming salamat, Master, Sir. Tinapakan niya ang kanyang paa at kalmadong nagutos, Chung Mayang, okay lang, tandaan mo yan. Ngunit kung hindi mo mahanap ang lilang damo, huwag ka nang bumalik sa Hua sect para makita ako muli. Naglinis ng lalamunan si Master Epiphany, okay, kapatid, anuman ang makuha mo. Hapon na nang magpaalam ang tatlo sa kanilang mga disipulo at umalis sa sekta. Seryosong nagpaalala ang sect leader na ang paglalakbay na ito ay lubhang mahirap para sa mga bata, umaasa na makukumpleto nila ang gawain. Iwinagayway ni Chung Yang ang hinabong bag at tumugon ng may maliwanag na ngiti, salamat, Elder at Sect Master. Sisikapin naming kumpletuhin ang gawain upang muling magningning ang Hua sect balang araw. Hindi niya napigil ang magsalita, okay,
Mister, hey kid, hindi ako naaawa sa iyo. Subukang maging ligtas. Muling nagkagulo sandali. Biglang dumilim ang atmosfera. Tumawag si Sect Master Wei at tung sa gilid, Chung Mayang. Oo, ang mga mahihirap na bagay ay napupunta sa iyo. Sinisisi ko ang aking sarili sa hindi ko magawa ang anumang bagay upang tulungan ka. Ang paglalakbay na ito ay lubhang mapanganib. Umaasa ako na makakabalik ka ng ligtas. Kung masyadong mahirap hanapin ang mga damo, ituring itong kapalaran sa aming mga bundok. Ngumiti si Chung Mayang. Seryoso rin siyang tumugon, naiintindihan ko. Makakasigurado kayo, kukumpletuhin ko ang gawaing ito. Nang marinig niya iyon, nakaramdam siya ng higit na ginhawa, dahan-daang nagpahinga at napuno ng pasasalamat. Bumangon ang mga kaisipan sa kanyang puso, si Chung Mayang ay may maraming pagkakataon na hindi ako sumasang-ayon sa kanyang mga aksyon, ngunit iyon ang kanyang ibang personalidad, hindi katulad ng ibang mga kapatid. Sa anumang paraan, hindi natin ito kayang kamuhian. Bahagi ito ng bundok. Kapag tayo ay nasa panganib o kapag tayo ay may mahihirap na gawain, lubos nating pinagkakatiwalaan ito. Sa oras na iyon, kumilos ito ng may hindi pangkaraniwang pagkamaygulang at pag-unawa. Sa pagtingin dito, tila hindi ito isang bata kundi isang taong nakaranas ng maraming paghihirap at sakit upang makamit ang kapayapaan, napakatahimik at tiwala. Chung Mayang, ang Huasek ay aasa sa iyo sa hinaharap. Narating ko na ang edad kung saan hindi ko na kayang pasanin ang responsibilidad. Ang tiwala sa akin ay ang gamot na tumutulong sa aking mga kapatid at uncles na maging mas tiwala. Umaasa ako na sa pagkakataong ito, makakabuo rin ako ng lakas na iyon upang tulungan ang aking mga super brothers. Muli niyang pinayuhan, paulit-ulit, na hindi masyadong sobra. Ang Yunan ay likas na hiwalay sa gitnang kapatagan at ang pagtanggi ng mga taong gitnang kapatagan mula sa kanila ay napakalaki, kaya't mag-ingat kayo. Pag-isipan ninyo ang inyong gagawin. Kung magpaplano kayong mag-usap, gawin ninyo ito ng maaga, lalo na si Chung Mayang. Hindi ka dapat umasa sa puwersa para gawin ito, kung hindi ay magdudulot ito ng panganib sa iyong mga kapatid at uncles. Tumanggaw siya at sumagot, oo, naiintindihan ko. Mag-uusap kami sa daan. Makakasigurado kayo. Pagkatapos ay bahagya niyang pinitik ang puluhan ng espada ng may tiwala, na sinasabi ang anumang gusto niya. Kung may problema, ang espadang ito ay kakatawan lamang sa iyong salita, ngunit mag-iingat ka na huwag kumilos ng bastos. Ang puso ng sect leader ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Totoo na nagawa na niya iyon, hindi alam na kapag nakarating sila doon, makakaharap sila ng maraming kahirapan, paano sila kikilos. Ipinagdaop ni Bakhan ang kanyang mga kamay at nagbigay katiyakan, makakasigurado ang sect master. Kung sasama ako, kung may anumang bagay, makikialam ako at magbibigay ng mga mungkahi. Siyempre, magkakaroon ng maraming kahirapan, hindi sila basta-basta uupo at makikinig sa atin. Hindi ko kayo makukumbansi, ngunit hahanap ako ng paraan. Tumingin siya sa kanya at natuwa, okay, Bakhan, ikaw ang pag-asa ng Huasek. Ang tiwala at kalmaduhan ay palaging nasa iyong mga mata. Sa ganoong paniniwala, umaasa akong makukumpleto mo ang gawain. Sumama ka rin kay Chung Mayang. Marami na tayong misyon na pinagsamahan, sa pagkakataong ito, pareho rin, kahit na mas mahirap, naniniwala pa rin ako sa inyo. Nagpahayag si Bakhan, una sa lahat, ang pagkakasundo ay marangal. Iginagalang natin sila, umaasa tayong tretuhin nila tayo ng tapat. Sa ating katapatan, umaasa tayong maiintindihan nila. Pinutol siya ni Chung Mayang, kung okay lang, magsalita ka ng marami. Kung hindi mo masabi, magreklamo ka na lang at tapos na. Sinundan niya ito, totoo na ang pagpalo ay magandang paraan din para makamit ang layunin. Biglang napagtanto na may mali siyang nasabi, sumigaw siya, ano ba ito? Nakikipag-usap ako sa sect master, bakit ka patuloy na sumasali sa away? Kung patuloy kang makikipag-away, wala kang lakas para gumawa ng iba pa. Nagkibit-balikat siya, narinig ko rin ang sinabi ni Uncle. Makikipagnegosasyon ka muna sa kanila. Siyempre, kapag hindi tayo makapagnegosasyon, gagamit na lang tayo ng puwersa. Kung lahat ay sumasang-ayon na magsalita ng mali, sa kabaligtaran, ang gala na ito ay napakatahimik na. Kaya't muling nagtalo ang dalawa. Ano ba ang kapayapaan? Dahil sa mga taong tulad mo na mahilig makipag-away at pumatay,
kailangang talakayin ang lahat gamit ang kamao na iyon. Kailangan nating pag-usapan ang tama at mali kapag iyon lang ang paraan para mahanap ang pinakamahusay na solusyon para sa magkabilang panig. Kung hindi tayo makapag-usap, kailangan nating gumamit ng puwersa. Sino ang may libreng oras para umupo at mag-usap buong araw? Ang sect leader ay hindi makapagsalita. Tama iyan, sinabi niyang maingat siyang makikipag-usap sa kanyang mga kapatid, ngunit ngayon, bumalik na ang lahat sa normal. Okay lang, sa anumang paraan, aalis na ang mga bata, sana'y maging ligtas ang kanilang paglalakbay. Habang nagtatalo, bigla siyang tumawag, "Hoy, Baktian." Lumingon siya at ipinagdaop ang kanyang mga kamay, nagtanong, "Ano ang maipapayo ninyo sa akin, Sect Master?" Nagpayo si Sect Master Wei at Tung, "Sa paglalakbay na ito, ikaw ang pinakamatanda at may pinakamataas na katayuan, kaya ikaw ang kakatawan sa akin. Makipagkita ka sa mga tao sa Southern Barbaric Beast Palace, sabihin mo sa kanila ang iyong hangarin na makuha ang mga medicinal herbs. Ito ang palaging gusto ng Huasek. Alam kong magkakaroon ka ng tamang pag-uugali kapag nakipagkita sa kanila." Sasabihin na sana niya ang kwentong ito, pagkatapos ay sinabi niya, "Mayroon akong kompletong tiwala sa batang iyon." Nagulat si Baktian, pagkatapos ay tumango ng matatag, "Oo, naiintindihan ko. Ang isang taong gustong lumaki ay dapat magkaroon ng karanasan. Ang isang taong gustong lumakas ay dapat lumabas sa kanyang ligtas na kahon at subukan ang mga bagong bagay. Gaano man sila kapanganib o nakakatakot, kapag naabot na nila ang kanilang buong potensyal sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga bagay na iyon, maaaring magbukas ang mga tao ng bagong abot tanaw kung saan maraming mga bagay na hindi pa naranasan." Nang matapos, nag-impake ang 5 tao ng kanilang mga bag at umalis. Nag-aalalang nagtanong si Elder Wei at Tung, "Senior brother, hayaan na lang nating umalis ang mga bata ng payapa. Kailangan ba natin iyon?" Pinutol ni Master Henling, "Okay lang, hindi mo kailangang mag-isip ng anumang bagay. Ito ay karanasan lamang para sa kanila. Mula ngayon, ang Huasek ang kanilang magiging responsibilidad. Hindi nila kayang asikasuhin ang lahat, ngunit anuman ang sabihin natin, elders din tayo. Lumipas na ang ating panahon, ngayon ay nakatayo lang tayo sa likod at sinusuportahan sila. Noong bata pa tayo, hindi natin naibalik ang Huasek, ngayon na matanda na tayo, ano pa ang magagawa natin?" Ang mga salitang ito ay nagpatahimik kay Elder Wei at Kang. Nagpatuloy ang mga leader sa pagsasabi na ang trabaho natin ay paniwalaan sila at umasa na mabilis silang lalaki. Hindi tayo maaaring makialam sa lahat ng bagay, kung gayon, maaaring hindi lamang hindi tayo makatulong kundi makahadlang din sa kanila. Hindi ko iniisip na nagbago ako ng aking saloobin ngayon, nagtitiwala sa mga bata tulad niyan. Iyon lang iyon, nagbabago ang lahat sa paglipas ng panahon. Hindi ko pa ito lubusang pinaniniwalaan, ngunit masasabing maniwala man o hindi, mas gagaling sila kaysa sa iyo. Tumahimik ang sect leader, ngunit sa kanyang puso, sumang-ayon din siya. Lalaki rin sila sa kalaunan, hindi natin sila maaaring takpan magpakailanman. Kailangan natin silang pakawalan, hayaan silang gumala ng malaya tulad niyan para makakuha ng mga karanasan na makakatulong sa akin sa buhay na ito. Umaasa ako na pagpapalain at iingatan ng mga senior sa itaas ang mga bata ng payapa. Nakatayo doon ng matagal hanggang sa nag-iisa na siya at nawala ang mga silhouette ni Nachung Mayang at ang iba pa. Bumantong hininga ang bagong sect master, nang akmang lilingan na siya, bigla siyang nakarinig ng tawag, "Elder, sandali lang po. Nagmadali ako mula sa Camel Dung State, gusto ko lang tuparin ang pangako ko kay Chung Mayang noong nasa Indonesia kami." Ang taong dumating doon ay walang iba kundi si Fai at si Master Hong Da Kei Kwang.